Alam ko na. Mag-declare ng rice emergency, magpapanik yung mga tao, magdi-distribute kayo ng bigas. Mag-aayuda kayo ng bigas. Para, ano, pambili na naman ng boto. O, tingnan nyo, si Stella Kimbo. Tingnan nyo yung mga congressman natin, oh. May rice emergency tayo, pero nandyan sila namimigay ng bigas para sa mga pobre at mahihirap nating mga kababayan. Minsan, naaawa talaga ako dito kay Kimbo. Pero ano bang magagawa natin? Kagagawan naman talaga niya yan. Ginusto naman talaga niya yan eh. Paano yan? Pinupulutan ka, pinuputakte ka, kaliwat kanan, maya't maya ng mga vloggers. Lalong-lalo na dito sa pagdinig na ito, talagang literal yata na nablablanko na itong si Madam Stella Kimbo, talaga namang hirap na hirap yung mga resource person nila kung na-pick upin kung ano ba talaga yung gusto niyang itanong o gusto niyang sabihin hanggang sa tinawanan na lang siya ng chairman ng committee nitong murang pagkain super committee na Kintakom daw. So panoorin natin to. At sabihin nyo nga sa akin kung naiintindihan nyo ba itong mga pinagsasasabi ni Kimbo dito o talagang lutang na o hirap na talaga siya. Just to add to the questions of Kong Panaligan, if I may. Sorry, this is a basic question. Basic daw tingnan nga natin kung basic ito. So, right now, yung 9 billion fund natin is good for, it's not even good for 9 days. Yan ang sinasabi po niyo, no? But you don't know exactly how many days. If there's an emergency. Sorry po, you were referring to the palay procurement po, yung Yes, 9 days? yes. Yun pong kailangan natin for palay procurement just to get the 9 days buffer stock. We need is 14. 14.2 billion. We were able to secure 9 billion na po. Okay, so 9 of 14, Ayan na yung calculator activity. Kaya naman pala, nasabi niyang calculator. Mahilig mag-calculator. Tingnan nyo. is, magkano yun? Ayan o. Calculator mode. 9 divided by 14, 64. Bigay mo sa mga staff yan. Magaling yan sa mga technical staff. Magaling yan sa calculator activities. 4% of your requirement. But they cannot Times sell. 9. So it's about, wala pang 6 days. 5.78 days, more or less. So round off, 6 days. Okay. So ang ibig sabihin nun, just in elementary terms, if Sige, kaya mo yan. if ginastos ninyo yung 9 billion, kakayanin ninyo punuan ang rice needs ng lahat ng Filipino for 6 days. Yan ang ibig sabihin nun. Okay. So, Sige, kaya mo yan. Kinamukan ka. if babalikan natin yung tanong ni Kong Panaligan kasi magandang tanong niya eh. Yung magkano bang kailangan natin na pera so that we can substantially impact on the price. Diba? So, paano natin i-compute yun? Hindi ba we can do it in terms of days? Kasi, if, for example, ubusin natin ang pondo and let's say, if within 6 days ay kaya ninyong Hirap na hirap eh. Oh. i-roll over, di ba? Then you can just keep on, kasi all Filipinos di ba? Yung lahat ng rice needs ng Filipino for 6 days is kaya mong punuan, right? Madam Chair, ano pong tanong ninyo? Ano pong gusto niyo sabihin, Madam Chair? Hindi po namin naiintindihan. Ikot ho kayo, Madam. Tama ba ako? Of course, imposible naman na kaya natin, sobrang galing naman ng DA, that it's completely impossible, right? So the question is, how many days needed to fully, Sige, kaya mo yan. oo, Tignan mo yung resource person. Hindi talaga. Walang maintindihan. Clarify lang namin sa question, how many days can we fully utilize yung buffer stock ng... if for example, we give you a fund for let's say 15 days, Oh. tapos
inubos nyo yon. So every 15 days, nasa-subsidize nyo lahat ng rice needs ng Pinoy, right? Pero ibig sabihin nun, Resource person, no? Hilong-hilo eh. kailangan na Ayun, no? Kumamot na. Hindi maintindihan, madam. procure nyo from the farmer at nabenta nyo lahat in 15 days. In short, nabalik nyo nakuha nyo kaagad yung kapital ninyo within 15 days at ready na kayo ulit to procure, which obviously is not possible, right? Eh, patagtatang ko pa. So, Dagdag ko lang, Mr. Chair, no? so what is like the full, Wala talaga eh. Talagang hindi nila makuha. what is the total number of days Eh. Ba't needed for a full cycle, in short? To go from procurement to, Sige, kaya mo yan. you get what I mean? To sale. And Sale. Sale. Replenishment. yes, to replenishment. Because Thank you. hindi ba ganun yung Salset. pag-compute, the easy way, so that, of course, that's ideal. Kasi ibig sabihin nun, you want to subsidize all the needs of all Filipinos. Tignan mo yung tsura ng resource person. Hirap na hirap eh. And then, of course, if we know what that number is, we can work back and say, we don't naman need to subsidize. Question, may naintindihan na ba kayo? Wala pa. Ako wala. 100% of Filipinos, maybe you can say Tingnan nyo, X%, right? So what is that? Kasi Anong what is this is based on the capacity of DA, di ba? Wala, bulungan sila eh. Nakuha mo? Nakuha mo? Ano ba yung ano daw sabi niya? Wala, hindi na naintindihan. Okay. Thank you, Mr. Chair. Ganito po, no? In an ideal scenario ng ikot ng stocks, yun pong 15 days, yes, tama po kayo, mai-release natin yan kunwari on a daily basis. For example, after 15 days, mababalik yung pondo, less the subsidy. So yung pondo po natin, pababa ng pababa. So that would mean lesser Yes. and lesser yung Yes. mabibili Okay. natin. I'll get to that point later. Kasi Iba yung sinasabi dun sa gusto niyang malaman, gusto niyang ipahiwatig. Hindi talaga maintindihan, guys. Yung sumagot sila, pero iba. Kasi talaga hindi nila maintindihan para may maisagot na lang eh. actually, pwede mo naman ibenta at cost. Pag binenta mo at cost at hindi ka magpapalugi, happy pa rin naman ang Pinoy eh, di ba? Kasi at cost, magkano yon? It's still less than 40 pesos, di ba? No, Mr. Chair. Bebenta nga Hindi. sila 23. Hindi Ay, kasi 20 right now, magkano? allowed sila na magpalugi ng max 10 pesos, di ba? But if hindi ka magpalugi, magbenta ka at zero profit, magkano yung price na yon? 48 pesos per kilo. 48 Sinabi niya walang point. pa rin. Gulat siya. Because Oh. binili po namin yung palay at Okay, 27.34. let me give an anecdote. Naglalakad lang po ako sa yung pinakamalaking barangay namin, sa Malanday. Nagulat ako na Wait, meron tumira isang, ako dun. Tumira ako doon. tumira ka doon? Oo. Wow, okay. Mabaha. Merong magkakatabing Pinupalpal ka ni Salceda. Naglalakad ka doon sa yung lugar na doon din si Salceda. Ano sabi niya? Mabaha. retailers. Nagulat ako, nakakabenta sila Tignan niyo itong mama sa likod. Hindi makita dito. Sandali. Touch natin. Hindi makita. Ayan o. Balik natin. Mabaha. Mabaha? merong Tingnan. magkakatabing retailers. Nagulat ako, nakakabenta sila ng bigas at 39 pesos. Tinanong ko sila, paano nyo ito nagagawa? And they're able to do it consistently, ah. And na-validate ko, kasi tinanong ko yung mga kapitbahay na binibentahan niya. At hindi lang, dalawa sila. It's a small retailer. Sabi niya, yung isa kumukuha sa Bulacan, yung isa kumukuha sa Nueva Ecija. Yung kumukuha sa Bulacan, mas mataas ng konti. Yung kumukuha sa Bulacan, yun ang 39 kaya niya. So, sabi niya, direktang kausap niya, yung namimiling. So, malaki-laki siyang farmer. Okay? Sabi niya, gano'n lang kasimple. Direkta. In short, parang siyang kadiwa na private. Ganon lang, ganon kasimple ang kanyang konsepto.
Sir, hindi siya kadiwa, wala siyang subsidy. Kaya niya magbenta at 39. Mr. Chair. Kaya niya, sir, di ba? Sorry. So yun, in short, ang naisip ko nga, bakit hindi ninyo nire-reward ang mga ganyang klaseng retailers? Di ba? I mean, sorry, it's a separate issue. But I'm just saying, kung kinakaya nilang maliliit, bakit hindi kaya ng kagawaran na napakalaki? Maraming gastos nga, maraming taong pinapasweldo nga, mas maraming extra expenses. Mr. Chair. Okay lang. First, may I recognize Dichetina Pancho? And, short interjection. short. Yes, Mr. Chair. Huwag kang mag-i-speech, ha? Hindi po. Tapos na po ako kahapon ng privilege speech, Mr. Chair. Follow up lang po kay Chair Stella. With respect po kasi dun sa supply chain ng ating rice, sinasabi nga natin from the farm gate, di ba? In between yan, dapat direct ito sa retailer natin. And then direct sa end user or sa consumer. So, meron pa po bang middleman na nasa gitna? And that's the very reason kung bakit ang price ay mas tumataas dahil sa markup from farm gate, di ba, to the, Yeah, dito blah, blah, sa blah. ating Alam na natin middleman. Meron pa po bang ganon? If there is, pwede ho ba nating matanggal yon yung mga middleman para yung supply chain diretsa dito Morales. sa retailer tapos sa end user? Ano po ba ang pwede nating maging magawa para ma-address ang issue ng mga middlemen natin? Mr. Chair, yes ma'am, meron pa rin kasing kaya tumataas yung presyo because of the intermediaries. That's why isa sa priorities ng Masagana Rice Industry Program is to strengthen yung farmer clusters. Kasi kailangan yung buhos ng intervention ng gobyerno sa kanila para imbis na panay na rin yung ibenta nila, makapag-mill sila ng bigas, diretso na sila sa market. Yun yung vision na tinutunguhan po ni Secretary na talagang to lessen, kung di ma-eliminate yung nasa middle, to lessen yon para ma-improve yung Blah, blah, directly blah, market blah, blah, blah. to farmer clusters na yung approach. That's yun yung goal and vision and objective. Isa sa mga goal and objective ng Secretary po. Okay. So this has been ongoing na for decades. Maraming na hong taon. Hanggang ngayon, hindi pa ho natin medyo nasosolve ito. So hopefully sana masolve na po With itong issue na ito. investments Very also by soon. the government. Yes, ma'am. Okay po. May kwento pa eh. Yes, tatanungin Ayan na, ko lang yan, yung yan. sagot dun sa tanong ko na, Ha? simple lang naman di ba? Bakit hindi nyo kayang gawin? Yes, Ang ma'am. daw. Castella? Yes, tatanungin ko lang yung sagot dun sa tanong ko na, Tatanungin simple lang ko naman yung di ba? sagot. Bakit hindi nyo kayang gawin? Thank you, Mr. Chair. Unang-una po, yung cost ng palay namin mas mataas dun po sa mga trader at yung mga local players. 27.34 po yung average namin last year. And we are expected sa NFA to buy higher than the traders kasi nga po, suporta sa magsasaka. Unang-una po yun. Dun po ang bulk ng cost namin. Pangalawa po sa operation, ang mga makina po namin ngayon, kanya namin minomodernize, mga luma na po. Okay? So medyo inefficient na. That's why nagmo-modernize po tayo. Pangatlo po. Di ba sinasubcon nyo yan sa ibang ano? Meron Yeah, pong yeah. portion nito, mga 70% pinako-contract po. And then, yun pong operating expenses po natin, I'm just assuming, kanya po malaki ang ating gastos, we give all the benefits of the government employees para sa mga empleyado and all. Yung pong mga private traders Pero wait, and allowed kayo bumili ng bigas, right? hindi po bigas, palay po. Pero sa RTL amended, hindi, pag emergency nga. Pero right now, emergency na nga, di ba? Wala man proclamation. Hindi, Walang proclamation ng emergency ng bigas. Ikaw lang yung nag-a-assume. lapit na, umiikot na. Wala pa. Umiikot po, wala pa. Because, guys naman, nakailang hearing na tayo. Yan o, pagtatawan siya ni Salceda. Nakimang kinta, hearing na tayo. That was the Wala, pinagtatawanan ka na lang dyan talaga. first question that I asked during our first hearing na umabsent lang ako. This At 6 hindi ko weeks, na this is tinanong. our 6th week because absent kami last week. Yes, pero 'di ba, Chair, if I remember correctly, that was my very first question on our first hearing na kailangan nyo nang i-declare na meron tayong emergency because clear Patay tayo dyan. Yan pala yung gusto niya. I-declare na may emergency na ng rice. Magkukos yan ng panic. Alam mo ba yun?
Kapag nag-declare ka ng emergency sa bigas at sasabihin mo sa mga tao, ipoproclaim yan ng presidente, magkakaroon ng malaking problema. Magpapanik yung mga tao. Magpapanik, magbabayad na, ano ba ang tawag doon? Magpapanik buying yung mga tao. Yung mga magsasaka na meron pang mga bigas, mga palay, di na nila yan ilalabas. May rice emergency. Paano pag nilabas ko to? Binenta ko to. Kami naman yung walang kakainin. Yung mga traders naman, yung mga hoarders na yan, i-hoard palalo yan. O, tignan nyo, may rice emergency. Hold muna natin to hanggang sa magpanik yung mga tao. Hanggang sa mawala yung supply sa merkado, saka natin ilabas to. At kaya na natin kontrolin yung presyo ng bigas. Nag-iisip ka ba? Ba't ka magte-declare ng rice emergency? Simulat sa poll, wala pang nakarinig na may rice emergency. Ang problema dito, may supply. Ang problema dito yung paano i-regulate at pababahin yung presyo ng bigas. Ba't ka magde-declare ng rice emergency? Magkukus lang yan ng panic. Ano ba to? Deliberate ba to na pinupush ninyo yung gobyerno na mag-declare ng rice emergency? Para ano? Para lalo pang idiin itong administrasyon na ito? Para ano? Ano bang plano ninyo? Para lalong mawala yung tiwala ng mga tao sa gobyernong ito? Tignan nyo nga naman yung nangyayari. Para ano? Para si Martin Romualdez ang lalabas na hero? Ano ba to? Totoo ba itong nangyayari na to? Rice emergency? Seryoso? Clearly, merong extraordinary price levels as a result of the non-translation of the tariff reductions on the current price levels. And this was many weeks ago. Sir, nasusunog na ang pabrika. Yes, more or So less. anyway, sir, ano ang deadline nyo dyan? Pwede po ba ngayong araw na to, bilangin nyo, sir, kung ilan pang hindi pumipirma. Paki-report po sa amin kung sino ang hindi pa pumipirma. DTI? Pinupush niya, no? Na pirmahan na yung ano, yung umiikot na parang memo na para okay na mag-declare ng rice emergency yung gobyerno. Well, delikado to, guys. Delikado talaga to. Hindi ko maintindihan kung ano pa talagang gustong gawin ni Stella Kimbo kanina. Kung ang dami-dami mong sinatsat, ang dami mong sinaing na oras, walang nasagot doon sa mga ano mo kasi ang labo-labo. Ngayon, ang punto mo lang pala, gusto mo lang i-force o gusto mo lang talagang i-push yung gobyerno para mag-declare ng rice emergency? Kaninong utak yan? Anong klaseng utak yan? Grabe. Magkukos yan ng panic yung gusto mo. Sigurado yan. Alam ko na. Mag-declare ng rice emergency, magpapanik yung mga tao, magdi-distribute kayo ng bigas. Mag-aayuda kayo ng bigas. Para, pambili na naman ng boto. Tignan nyo, si Stella Kimbo. Tignan nyo yung mga congressman natin, May rice emergency tayo, pero nandyan sila namimigay ng bigas para sa mga pobre at mahihirap nating mga kababayan. Ganun ba yan? Basang-basang mga moves